Bigyan ko lang ng dali sa Teresa, si Atty. Atty. You have the floor. Your Honor, may I debunk the facts that what Attorney Lapiten said? Because she said that the reason why I'm stating the ordinance here, the proceedings in the Sangguniang Panlalawigan, because all of these forced marriages, the amassing of high-powered firearms, the creation of drug shabu laboratories inside the City of Kapihan were all raised in Sangguniang Panlalawigan. They were given a lot of time to sustain the constitutionality of the ordinance. However, until now, they did not present any report from any agency, PNP, DILG, or CHR at that moment. That's why it was said to be speculative and baseless. Second, she said that they filed an involuntary commitment and it was not responded. However, Your Honor, they only filed the involuntary commitment petition after 2 months after gaining custody over the children. They filed the involuntary commitment after we filed the writ of habeas corpus. That's why it was a belated action, because normally you would file an involuntary commitment if you would want to get the custody of a child. However, they already have the custody of the child. Kaya aminado na lang si Atty. at saka si Mayor na talo talaga sila sa kaso nila. Yes. Nakuha nyo balik yung bata eh. Kahit na gaano kaganda ng intention ni Mayor na i-hold yung bata para, yun nga, ang bata na nga lumayas eh. Ang bata na nga ang umayaw, pumunta sa kanila, na-rescue nila. Ngayon, because of due process, ginamit ang lahat ng legal processes, lumabas talaga sa korte, which is desisyon ng korte na ibalik sa parents yan dahil under the law, dapat ang parents talaga maggusto ng bata, hindi yung mayor, hindi yung DSWD. So, yun nga, talo nga sila talaga. Talo sila, under the law. Yes. Talo. So, assisted na yan. Kahit anong intention nila, talo talaga. So, yeah, what are you trying to establish, Atty.? The reason why I'm raising this, Your Honor, is because she said that they filed the involuntary commitment first and it was not entertained by the court. However, upon summons, upon records would speak that they only filed 2 months after gaining custody of the children. That's why kaya nagtatalo nga talaga sila. They're always two steps behind you. Talo sila. Mr. Chair. Yan, sa Teresa. Ang maganda lang po, Mr. Chair, and may I please also share my differing opinion with attorney. Actually, may laban pa po yung mga bata dahil tinidinig po, iniimbestiga ng Senado. Yung mga gustong champion yung rights of the children, yung best interest of the child, bagamat sa mga prior processes, maaaring hindi nabigyang daan yung kanilang hinihiling. Pero dahil mga sa naunang ginawa ng NBI, naunang ginawa ng DOJ IACAT, naunang ginawa ng PNP, naunang ginawa ni na Mayor at ng MSWDO, nakarating sa amin dito sa Senado. And ibig sabihin, hindi na-uphold. And in fact, I would state it more strongly, nalalabag ang best interest of the child, nalalabag ang karapatan ng bata sa kasalukuyang sitwasyong kinasasaglakan nila sa kapihan, sa kamay ng SPSI. And one of the, salamat kay Attorney Lapiten, we conduct these investigations in aid of legislation also. So kung meron po kayong ipapanukala na mas sumasaklaw na batas, we'll be very interested to study that. At isa po sa mga aspeto ninanggit nyo, yung rehabilitation. Actually, yun yung isang pending important matter ko sa DSWD. Kapag finally nga napatunayan na victim survivors ng human trafficking, for one, itong mga witnesses natin, kung merong program for rehabilitation and reintegration ng DSWD na maaasahang matanggap ng mga bata, ng kanilang mga pamilya. And in fact, yung ating mga child victim survivors, nananawagan sa mga kababata nila na nandun pa sa kapihan na bumaba na rin, tumakas din. Kasi daw walang kinabukasan sila doon. Simula lang dun sa hindi sila pinapayagang makapag-aral. So I just want to, in this way, also express support for our committees and our chair, and speaking as his co-chair, na di pa tapos ang laban, may laban ng mga bata. Dahil nakarating sa amin yung kanilang mismong personal na testimonya. Mr. Chair, if you may add, Mr. Chair. Yes, right. Sa dami-dami kasing tumakas na doon, natatakot silang magsalita. Ito yung mga bata na matatapang, ito yung mga witnesses na matatapang. Kasi ang dami na kasing nagsasabi na ganito nangyari sa kanila. Kasi imagine mga more than 1,000 na siguro yung bumaba. Pero ayaw nilang magsalita. Natatakot talaga sila. May tukhang balikan sila. And then the black van na sinasabi. Van na sinasabi na puntahan sila. So
yung takot na balikan. So, ito yung sad thing na nangyayari sa kanila. Kasi, meron pang mas malala sa tingin ko na dinaanan. Meron pang talagang rape na nire-rape na mataas doon. Pero ayaw magsalita. Pinuntahan namin pero ayaw talaga kasi natatakot. Now, with the culture of fear, sana may tutulong na, you know, ma-uplift yung ano nila, yung courage nila na magsalita. Ang dami kasi. And then, psychologists or mga specialists na tutulong sa kanila kasi sa dinami-dami nila sa mga pinagdaanan nila doon sa taas. Sa tingin ko, kinakailangan ng interventions. Now, yung sa pagkuha sa mga bata, gusto talagang lagunin yung mga bata lahat. For purposes of recantation, may nag-recant na eh. Dalawa sa kanila nag-recant. So, kung hayaan natin maibigay yung mga bata, our cases will be weakened, I think.